PVC panel na to, 295 cm lang. Yung lapad naman nito nasa 7.8 inches. Yung thickness naman niya ay nasa 1 cm lang siya. Ito yung mga ginagamit natin sa mga edge. Meron din tayong edge clip. Ayan. Okay, so tingnan nyo, hindi siya tumama. Gawa nga nung meron siya stopper. Okay, so welcome back sa ating panibagong vlog mga kamusta. Narito tayo ngayon at bibigyan ko kayo ng konting tip, konting idea kung ano yung mga materyales na pangangailangan natin sa ating paglalatag ng PVC ceiling at the same time kung paano nga ba natin to ini-install. So bibigyan ko kayo ng idea sa mabilisang video lang natin. So dito tayo ngayon sa Bayombong project natin. So number 1 dyan, bago nyo mag-install ng mga PVC panel na yan at bago natin pag-usapan kung ano yung mga kailangan natin, so i-check nyo muna yung framings at saka dapat yan maganda yung pagkaka-installa. Kasi ang PVC panel, kapag ka ito ay hindi maganda yung pagkaka-installa ng mga framings mo, lalo na kapag ka ito ay may lundo, mapapansin at mapapansin mo yan, lalo kapag ka gloss yung kinuha ninyo. So dito, yung framing natin, so metal paring, gamit ang metal paring, carrying channel, W-clip. So yan yung ginamit natin dito. So yung distansya na ginagamit ko kapag tayo ay nag-i-installa ng ating mga PVC ay dapat yan na 16 inches o kaya naman 40 cm yung distansya ng bawat metal paring. So yung carrying channel naman natin ay naka 60 cm. So parehas lang naman yung pamamaraan natin kapag tayo ay nag-i-installa ng board mga kamusta. So halos parehas lang. So kapag usaping tibay, masasabi ko na matibay kahit PVC installation, kasi ang PVC, ang kagandahan nito, magaan lang siya. At isa pa dyan, hindi siya gaanong magasto, kasi nga ang kagandahan ng PVC, hindi mo na kailangan pinturahan. So light materials, and then sabihin na natin na lifetime yung kanyang paggamit natin para sa kanya mga kamusta, no? So pwede yan. Okay, so pag-usapan natin ngayon kung ano yung mga kailangan nating materials pagdating sa pag-i-installa ng PVC panel. So unahin natin muna yung ating edging. So ito yung edging mga kamusta na tinatawag. So ito yung mga ginagamit natin sa mga edge. Yun yung pino-45 natin, nilalagay natin sa bawat kanto, kaya dinidikit natin sa gilid nya para may pagkakapitan yung ating PVC panel. And then susunod, meron din tayong edge clip. Ayan. So yung edge clip na to na tinatawag mga kamusta, ito ay ginagamit natin sa mga dugtungan. Kagaya nito, meron tayong idudugtong dito sa parte na to. Gawa nga nung mga PVC panel kasi mga kamusta na hindi sakto yung sukat niya. So kalimitan naman ganun talaga. So yung ginagamit natin dito na PVC panel ay nasa 295 cm lamang. So yung sukat na ito, PVC panel na to, 295 cm lang. So yung lapad naman nito mga kamusta ay nasa 7.8 inches. So yung thickness naman niya ay nasa 1 cm lang siya. So etong PVC panel na to mga kamusta, maraming uri, maraming designs. So pwede kayo mamili doon. So yung mga sukat ng mga to mga kamusta, ito nasa 220 or 240 cm yung haba nitong mga edging nito. Halos parehas lang sila ng edge clip. So mas prefer ko gumamit kayo ng medyo matte mga kamusta, no? Hindi yung gaano makintab ng ating PVC panel. So yun ang kagandahan niya kasi mga kamusta, no? So yung mga PVC panel na to mga kamusta, meron tayong pamamaraan kung paano siya i-installa. So tingnan natin to. Yan. So meron tayong clip dito na kung saan ito yung or dito yung pinagkakapitan ng mga rivets natin. So dapat yan nakatama dun sa may groove. Yan. So dapat yan dalawa para mas maging matibay. So sa pag-i-installa kasi nito mga kamusta, sa may mga metal paring natin kalimitan meron siyang groove. So doon natin siya ikakapit. Ngayon, para hindi matamaan itong mga panel natin itong mga kamusta, meron tayong ginagamit na guard nung ating drill para hindi magasgas yung ating mga PVC panel. So check natin yung paano. Okay, so pwedeng ganito yung gagawin ninyo. Yung ulo ng rivets pwede nyong ibala. Kaya naman para tumaas lang mga kamusta, para hindi tatama to. Kasi kalimitan ito yung tumatama dun sa ating mga PVC panel. Kaya ang kainaman yan, dapat meron siyang stopper para hindi matamaan yung panel natin, no? Pwede rin kayo gumamit ng rubber, chinelas. So pwede naman po yung mga yun.
Okay, so halos ganito lang yan mga kamusta, no? Yan. Okay, so tingnan nyo, hindi siya tumama. Gawa nga nung meron siya starter. So, yan ang kagandahan niya mga kamusta, no? So halos lahat to, ganun ang pamamaraan natin. So ang pagsuksok lang yan, madali lang. So para lang siyang nagkakabit ng span thread. So check natin kung paano. So meron siyang both side ng mga kamusta na pwede mo siya isuksok at saka pagsusuksukan. So ito yung isusuksok mo. Kumbaga ito yung pinaka male niya. So dito sa parte na to, ito yung pinaka female part niya. So tara, check mo. Okay, so itong male part niya, ito yung laging nauunang ilalatag. Tapos itong female niya, yan yung susunod. So pagka ito ay nilagay nyo mga kamusta, ayan, susuksok mo lang na ganyan, then re-rivets mo ulit. Ganun lang kasimple. So madali lang mga kamusta. Yun lang yung paraan ng pag-install ng PVC panel. So hindi mo na kailangan ilak pa dito sa parte na to kasi nga nakaipit na po yan. So magkakasunod lang yan. Ang importante dyan, kapag kayo nag-i-install, dapat kunin niyo yung eskwala niya, yung sukat, yung diretsyo niya, lahat, para mas maganda siya tingnan. Lalo na kapag ganito na mayroon siyang dugtungan. Yun. So dapat yan, ganyan na ganyan mga kamusta, no? Okay, so yan lang. Napakadali lang na paraan mga kamusta at madali lang din sundin. So hopefully, makapagbigay tip tayo para sa lahat. So ayan, sabi ko nga, madali ang video lang. So hanggang dito na lang din yung video natin mga kamusta, no? Okay, maraming salamat sa inyong panonood. At magtanong lang kayo kung ano yung mga kailangan nyo malaman. Just comment down below sa comment section. Ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye.